Bang Ilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayun, so welcome back ulit po mga kababayan. So ito po mga kababayan, ngayon kasi trending ngayon to ang mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Kung ano ba talaga ang ginawa nila dyan nung panahon nung nakarang administrasyon. So ito palagi po ang ating tinatalakay mga kababayan dahil alam nyo naman, napakahalaga po ito na malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Kung bakit ganun na lang ang patuloy na pangaharas ng mga barko ng China sa mga mangingisdang Pilipino at sa barko ng Pilipinas na naghahatid umano ng mga supply sa BRP Sierra Madre para sa mga sundalong nakatalaga doon. Meron sa ating mga kababayan nagsasabi na pabayaan na lang yan ang West Philippine Sea. Bakit nga kababayan? Bakit pababayaan? Ibigay na lang daw yan sa China. Ayon sa mga pailan-ilan na nagkukomento sa aking mga video. Dahil sinasabi nila, wala daw tayo laban sa China. Bakit mga kababayan? Karapatan natin ang ipinaglalaban natin dyan sa West Philippine Sea. Na pag-aari natin yan. Biruin nyo mga kababayan ha. Ito sa lahat ng ating mga kababayan na nagdadalawang isip na ipaglaban ng ating mga teritoryo, mula Ayungin papuntang Palawan, 105 kilometers mga kababayan. Mula China, paayungin, 1,885 kilometers. So paano masasabi ng China na kanilang teritoryo yan? Ay napakalayo sa kanilang mga teritoryo yan mga kababayan. Napakalapit sa atin. At pasok talaga yan sa exclusive economic zone na bansa. Bakit pababayaan na lang natin na yan talaga mga kababayan ang teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea? Napakalaking tulong yan sa bansa natin kapag wala na tayong kahati dyan. Dahil yan mga kababayan, makakatulong yan sa pagtaas ng ekonomiya ng bansa. Katulad yan mga kababayan. Ngayon, dahil sa patuloy na suporta ng gobyerno sa mga mangingisdang Pilipino, pagbabantay ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources, Philippine Coast Guard sa atin mga mangingisdang Pilipino, ayun mga kababayan, nagbubunga. Maraming nahuhuli ang atin mga mangingisdang Pilipino at marami sa ating mga Pilipino ang pumupunta na doon ng mga mangingisda para mangisda kasi safety na sila mga kababayan. Nandyan ang suporta ng gobyerno. At hindi lang po yan mga kababayan. Nagbibigay din ng tulong ang gobyerno, subsidy oil para sa ating mga mangingisda at mga groceries. Yan ang suporta ng gobyerno na ipinatupad ng ating mahal na Pangulo para suportahan ang atin mga mangingisdang Pilipino. Ganyan naman dapat mga kababayan. Ganyan ang isang presidente. Talagang mahal ang mga Pilipino at ipinaglalaban ang dapat na para sa atin. Hindi ipinagkakasundo sa China. Ito mga kababayan, sinasabi nila, sabi na nagkokomento dyan na mga DD shit, wala daw agreement ayon kay Pangulong Duterte. Ano ang sabi ng China sa Pilipinas? Hindi sumusunod ang bansang Pilipinas sa pinagkasunduan. So yun ang katanungan ng atin mahal na Pangulo. Ano ba talaga ang kasunduan ni dating Pangulong Roa Duterte at ng China dito sa West Philippine Sea? Bakit ganito na lang ang China gumawa ng mga harassment dyan sa West Philippine Sea at gusto pa nila ipahatak itong BRP Sierra Madre na talagang ito, mga kababayan, ay in-outpost ito noong 1999 na ito ay tanda o mano yan na teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Subalit ito mga kababayan, ninanais ng China na ipahatak yan. At isa din daw umano sa pinagkasunduan ng China at Pilipinas ang hindi pagdala ng mga construction materials dyan sa BRP Sierra Madre at hahayaan na lang yan na mabulok. Yun. Kita nyo mga kababayan? At ayon pa dito,
kailangan daw kung tayo ay gagawa dyan sa West Philippine Sea na kung anuman mga aktibidad dyan, kailangan may permiso sa China. Ano yan mga kababayan? Sarili nating teritoryo, kailangan natin magpaalam. Tapos sasabihin ng mga nagko-komento, gumagawa-gawa lang tayo ng issue. Mga kababayan, hindi yan gawa-gawa kasi halos ngayon, balita na yan. Kayo lang kasi ang hindi marunong tumanggap ng katotohanan. Totoong balita. Minamali nyo ang balita namin. Yung maling balita, yung tinatama ninyo. Hindi ba kayo naaawa dun sa mga mangingisdang Pilipino na sila talaga ang nagsasuffer dun sa West Philippine Sea? At ngayon, mga kababayan, pag hindi yan ngayon inano ng ating mahal na Pangulo, sino sisisihin? Di ba si Pangulong BBM? Tingnan nyo nangyari kay Pangulong Duterte. Ginawa niya sa West Philippine Sea. Sino sinisi? Siya. Kasi hindi niya ipinaglaban ang karapatan ng mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. So yun po mga kababayan, kinukontra pa ng mga kababayan natin ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo na ipaglaban itong ating West Philippine Sea. Na ito ay para sa bayan, para sa mga mamamayang Pilipino. Hindi para sa China. Kinukontra pa nila yan. Dapat suportahan natin yan dahil atin yan. Walang karapatan ang ibang bansa kahit sinong bansa dyan. Diba? Ay, ito mga kababayan. Ito. Talagang lagot si Pangulong Duterte dito mga kababayan. Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? Yan ang tanong ni Pangulong BBM. Ano ang ipinangako ni Pangulong Duterte sa China? Dahil hindi pa natin alam kung ano. Ngayon lang tayo nakakatiyak. Meron pala talagang agreement. Tawag nila sa gentleman agreement. Tawag ko dyan ay secret agreement. Ayan mga kababayan, no? Yan ang katanungan ng atin mahal na Pangulo. Ang gentleman agreement na yan ay ang tawag ng atin mahal na Pangulo, secret. Kasi walang mga papel eh. Pero ito mga kababayan, ito pa sinabi ng atin mahal na Pangulo. Hindi namin alam, walang dokumento, hindi ko nga maintindihan. Biri experience, lawyer, President Duterte, ang abogado. Lahat gusto nila nakasulat, lahat yan. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Totoo mga kababayan, may narig ba kayo nung panahon ni Pangulong Duterte na in-announce ito na may agreement ang China at ang Pilipinas? Di ba wala? Tapos sasabihin ng mga nagkukomento dito, sinabi na nga ni Matanda na wala daw agreement. Tinawag pa ng ub-ub si BBM. Eh ano yung sinasabi ng China na sinasabi nila na may agreement ang Pilipinas at China? Hindi daw sumusunod ang Pilipinas. O yan mga kababayan, ano yan, gawa-gawa lang ng China? Kung alam naman natin na talaga noon ay talagang number 1 na nilalapitan ni Pangulo Duterte ay ang China. Tapos sasabihin nyo walang agreement, gawa-gawa lang para masira ang Duterte. Hindi ba kayo naaawa dun sa ating mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea? Siguro kung wala sila dun, baka mamaya sobrang mahal na ng isda dito. Kasi mga kababayan, ang West Philippine Sea ay napakayaman sa isda yan. Diba galing yan kay Harry Roque ang gentleman agreement na yan. Sa sobrang daldal nila, sa sobrang paninira nila kay Pangulong BBM, hindi na nila namamalayan. Nagkakamali na sila ng sinasabi. Sinasabi na nila yung totoong nangyayari na ginawa nila noon. Diba? So yun po mga kababayan, basta ito, sa akin, nilalabas ko lang ang patunay. Nilalabas ko yung totoo. Kung ano man ang totoong balita. So yun po mga kababayan, maraming salamat sa inyong suporta. Siyempre hanggang dito na lang, maraming salamat po.